Inay, tinan mo po ito mga talong natin. Kay sarap at kay kintab, sariwang sariwa. Tsaka na mauubos agad dito sa palengke bukas. Lumingon si Elena at pilit nang ngumiti, ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Mara at pinunasan ng pawis ng anak gamit ang bitbit na lumang bimpo. Salamat Mara ha, napakasipag naman ng aking anak. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka gabihin ako palagi sa pag-aayos nito mga paninda nating gulay. Nay, isang linggo na po natin na napupuno ang dalawang malalaking bayong. Marami na po tayong paninda. Ang sabi nga po ni Aling Nena nung isang araw, ang swerte mo raw po sa akin dahil kahit kape na, tumutulong pa rin ako sa pagtitilig po. Sinabi ba yun ni Aling Nena? Huwag mo na siyang masyadong pakikinggan Mara. Mas mabuting pagkatapos ng hapon, nasa loob na tayo ng bahay. Alam mo naman ang mga bilin ko sa'yo, hindi ba? Apo, alam ko po. Pag tunog ng kampana ng orasyon, dapat sarado na ang mga pintana. Pero Nay, bakit po ba tayo lang ang lagi nagmamadali? Ang mga kapitbahay naman natin sa ipaba, nagiinuman pa sa sari-sari store hanggang madaling araw. Bakit tayo lang ang parang laging nagtitago? Walang imik na tiningnan ni Elena ang anak. Seryoso ang mga mata. Ngunit may halong pag-aalala. Hindi tayo nagtatago, Mara. Nag-iingat lang tayo. Dalawa lang tayong babae rito sa dulo ng baryo, malapit sa gubat. Walang ibang magtatanggol sa atin kundi ang mga sarili natin. Kaya matuto kang sumunod sa mga bilin ko. Naiintindihan mo ba? Apo Nay, naiintindihan ko po. Kaya lang naman ako nagtatanong. Kasi iniisip ko kung may kasama po tayong lalaki rito, katulad ng ibang pamilya, katulad ni Itay. Matatakot pa rin po ba kayo, Nay? Matahimik ang paligid, ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mukha ni Elena ay biglang nagbago. Mula sa pagiging istrikto ay napalitan ito ng matinding sakit at takot. Agad nang tinalikuran si Mara at ipinagpatuloy ang pagpupungos ng mga gulay. Mara, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa iyong ama. Matagal na siyang wala. Tayong dalawa lang magkasama sa buhay na ito at sapat na yon. Huwag ka na maghanap ng tao na hindi naman tayo binalikan. Pero hindi niyo naman po sinasabi kung nasaan siya o kung buhay pa po ba siya. Bakit po bawal kong malaman ang mukha ng sarili kong tatay? Hindi sinagot na Elena ang tanong ng kanyang anak. Mas binilisan niya ang kanyang pagkilos na tila ba tinatakasan ng mga salita ni Mara. Sa di kalayuan, sa gilid ng madilim at mayabong na gubat, isang anino ng isang matangkad na lalaki ang nakatayo, nakatitig sa mag-ina mula sa likod ng mga naglalakihang mga puno. Hindi siya nakikita ng mag-ina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kinahapunan, naglalakad na ang mag-ina sa mahabang daang lupa. Pasin ni Elena ang isang malaking bayong sa kanyang ulo, habang si Mara naman ay hila-hila ang isang maliit na kariton na naglalaman ng iba pang mga gulay. Papalubog na ang araw, nagpapakita ng kulay kahel at lila, ang kulay ng langit. Nasa lubong sila ng ilang mga taga-baryo na pabalik na sa kanilang mga tahanan. Ang mga tao ay tumitingin sa kanila na may pagkailang. Ang iba naman ay bumubulong sa isa't isa na tila ba pinag-uusapan silang mag-ina. Nanay, bakit pag ganoon makatingin si Aling Tasing, parang may ginagawa tayo na masama? Bakit parang iwas na iwas sila sa atin? Huwag mo na silang pansinin anak. Ang mga tao dito sa San Roque, sadyang maraming kwento dahil walang magawa sa buhay. Mag-focus ka na lang sa daan, malapit nang magdilim. Kailangan na natin makarating sa ating bahay. Nay, narinig ko po sila kahapon sa poso. Ang sabi nila, kaya raw po tayo nakatira sa dulo ng baryo dahil may kung anong sumpa raw po ang pamilya natin. At ang itay ko raw po ay isang taong gubat na lumayas dahil natakot na po sa inyo. Tama po ba sila, Nay? Napahinto si Elena sa paglalakad at ibinaba ng dahan-dahan ang bayong sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Humarap siya kay Mara at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Mara naman, anong sumpa ba ang pinagsasasabi mo? Walang sumpa sa pamilya natin. At ang ama mo? Ang ama mo ay hindi taong gubat. Kaya huwag mong paniniwalaan ng mga chismis ng mga tao na walang alam sa totoong nangyari. Pasensya na po, Nay. Nais ko lang naman pong malaman ng totoo. Kahit isang kwento lang po tungkol sa kanya. Mabait po ba siya?
Minahal niyo po ba siya, Nay? Lumambot ang mukha ni Elena at napabuntong hininga na lamang ang babae. Tumingala siya sa kalangitan na unti-unti nang nilalamon ng dilim at may isang alaala na sumagi sa kanyang isipan na tila nagpapasakit sa kanyang puso. Minahal ko siya, anak. Higit pa sa buhay ko. Mabait siya. Napakabait niya para sa isang nilalang na katulad niya. Pero may mga bagay sa mundong ito na hindi pwedeng magsama. May mga pag-ibig na kailangan talikuran para mabuhay ang mga tao na mahal mo. Ilang ang pwede kong sabihin sa'yo ngayon. Buhatin mo na nga yung kariton. Kailangan na natin makauwi bago mag-orasyon. Mabilis naman na binuhat ni Elena ang bayong at naglakad na ng mas mabilis. Si Mara naman ay sumunod, bagamat mas lalo lamang naguluhan ang kanyang isip sa mga binitawang salita ng kanyang ina. Sino nga kaya ang kanyang ama at bakit kailangan talikuran ng pag-ibig para sila ay mabuhay? Imbes na masagot ang kanyang mga katanungan, ay lalo lamang nadagdagan ng pagkalito ng bata. Pagkaraan ng ilang sandali, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kapaligiran, ay narating na mag-ina ang kanilang tahanan. Ang loob ng kanilang bahay ay simple lamang. May isang maliit na kusina na may kalan na diuling, isang hapagkainan na gawa sa kawayan, at ang kanilang higaan na may nakalatag na banig at nakataling kulambo. At dahil nga nasa dulo na sila ng baryo at malapit na sa paanan ng bundok, ay di pa abot ng kuryente. Kaya naman ang tanging liwanag sa loob ng kanilang bahay ay nagmumula lamang sa isang gasera na nakapatong sa lamesa. Maglinis ka na ng katawan sa banyo, anak. Magluluto lamang ako sandali ng ating hapunan. May kanin pa naman tayong natira mula sa pananghalian, kaya magigisa na lamang ako ng talong. Tamang-tama, sariwa at bagong pitas sa mga talong natin ngayon. Sige po, Nay. Kahit ano pong iluto nyo, gustong-gusto ko po. Kasi masarap po kayo magluto, Nay. Ay sus, nambola ka na naman na bata ka. Sige na, lakad na. Natatawa naman na tumungo na si Mara sa likod ng kanilang bahay. Dahil nga maalikabok sa daan galing sa kanilang taniman at pagkatapos ay naghilamos na din. Habang abala siyang nakatungo ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang may kung anong kaluskos siyang narinig. Agad siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot ng mga oras na yon dahil paglingon niya ay may nahagip ang kanyang paningin na tila aninong bigla na lang tumalilis sa kanyang paglingon. Sino yan? May tao pa dyan? Ngunit wala namang sumagot. Kaya binilisan na lamang niya ang kanyang ginagawa at pumasok na sa loob ng bahay. Pinili na lamang ng bata na wag na yung banggitin pa sa kanyang inang si Elena dahil baka mapagalitan na naman siya nito. Baka isipin pa ng ina na gumagawa lamang siya ng kwento at tinatakot niya lamang ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumakain na nga ng hapunan na mag-ina. Habang sa labas ay naririnig ang huni ng mga kuliglig. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin na nagpapatak sa ilang tuyong dahon sa bubong na pawid. Nanay, narinig mo po ba yun? Parang may naglalakad sa bubong natin. Hangin lang yan, anak. Matangkad ang puno ng bayabas sa gilid ng kusina. Tsak na ang mga sanga lang noon ang humahampas sa bubong nating pawid. Kumain ka na nga riyan? Hindi po, Nay. Hindi yan sanga. Noong isang gabi pa po, tuwing madaling araw, may narinig akong kakaibang kaluskos sa labas. Parang may babagat na hayop na umaaligid sa bakuran natin. At kapag sumisilip ako sa siwang ng dingding na kawayan, parang may dalawang pulang liwanag na nakatingin dito sa loob ng bahay natin. Bigla namang nabitiwan ni Elena ang hawak niyang baso at tubig. Swerte naman na hindi ito nabasag dahil gawa ito sa plastic. Ngunit natapon ang laman ito sa ibabaw ng mesa. Agad siyang kumuha ng basahan at agad na pinunasan ng tubig na natapon sa ibabaw ng mesa. Diba? Sabi ko sa'yo, huwag kang sumisilip sa siwang ng dingding kapag gabi. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin, Mara? Ang gabi ay para sa pagtulog, hindi para sa pag-espiya sa labas. Nay, natatakot po kasi ako. Bakit mo po ako pinapagalitan? Nagtatanong lang naman ako dahil pakaramdam ko, hindi tayo ligtas dito, Nay. Bakit ba palagi kayong natatakot? Pero nagagalit kayo kapag sinasabi ko ang nararamdaman ko. Nakita ni Elena ang takot sa mga mata ng anak. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo. Halatang nagtatalo ang isip. Lumapit siya kay Mara at niyakap na lamang ito ng mahigpit. Patawad, anak. Patawad ko, napalakas ang boses ko. Hindi galit ang nanay. Natatakot lang ako. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo. Makinig ka sa akin, Mara. Kahit anong marinig mo sa gabi,
Kahit anong ingay, gasgas, ukalos ko sa bubong o sa dingding. Wag na wag kang lalabas ha. At wag na wag mong bubuksan ng pintuan. Kahit marinig mo pang boses ko o boses ng anumang kakilala mo sa labas. At wag na wag mong bubuksan ng pintuan. Kahit marinig mo pa ang boses ko o boses ng sino mang kakilala mo sa labas. Ipanalangin mo lang na lumipas na ang gabi. Maliwanag ba yon? Sino po ba ang nasa labas, Nay? May magnanakaw ba? May masamang tao po ba? Mas masahol pa sa magnanakaw, Mara. Mga nilalang na walang puso, kaya pakiusap. Maging matatag ka sana. At huwag mong pinapaira lang takot. Pagkatapos ng tagpo na yon, ay sabay na humiga ang mag-ina sa banig sa loob ng kulambo. Pinatay na ni Elena ang gasera. Ang buong silid ay nabalot ng kadiliman. Maliban sa konting liwanag ng buwan na pumapasok sa mga siwang ng kawayan. Makalipas ang ilang oras, hating gabi na tulog na si Elena dahil sa labis na pagod. Ngunit si Mara ay dilat na dilat pa ang mga mata. Naririnig niya ang marahang kaluskos sa bubong. Isang mabigat na bagay ang tila gumagapang mula sa itaas pababa sa dingding ng kanilang kwarto. Nakakarinig din siya ng tila mga gasgas ng matatalas na kuko sa kawayan. Lalong nagtalukbong ng kumot si Mara. Nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kumot at gumapang patungo sa siwang ng dingding na kawayan, malapit sa kanyang ulunan. Idinikit ni Mara ang kanyang mga mata sa maliit na siwang. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nakita niyang isang malaking itim na anino na kagaya ng nasilayan niya sa likod ng kanilang bahay. Ngunit hindi ito hayop. May nakatayo roon, isang matangkad na lalaki. Ang kakaiba, sa likod ng lalaking ito, sa madidilim na bahagi ng bakuran, ay may 3 o 4 pang malalaking anino na tila ba dahan-dahang lumalapit sa bahay. Ang lalaking matangkad ay biglang lumingon sa direksyon ng siwang kung saan nakasilip si Mara. Kitang-kita ng bata ang mukha nito sa ilalim ng buwan. Isang mukha na puno ng sugat at pagod. Ngunit may mga matang puno ng pagmamahal at lungkot. Walang kahit anong tunog na lumabas sa lalaki. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Mara na lumayo sa dingding. Agad na napaatras si Mara, napahawak sa kanyang bibig upang hindi siya sumigaw. Ang lalaking yon, ang mga mata nito ay may kamukha. May pagkakahawig ito sa sarili niyang mukha na nakikita niya sa harap ng salamin. Sa takot ay bigla siyang napaurong at mabilis na bumalik sa higaan at muling nagtalokbong ng kumot. Kinabukasan, sumisikat na ang araw. Naririnig na ang tilaok ng mga manok sa malayo. Gising na din si Elena, naghahanda na ng kanilang agahan. Si Mara naman ay nakaupo sa may hagdanan ng kubo, tulala at tila ba malalim ang iniisip. May hawak siyang isang peraso ng lumang tela na nakita niya sa labas ng pinto kanina pagising niya. Lumabas si Elena mula sa kusina, bitbit ang isang mangkok ng sinangag at pritong itlog. Mara, halika na nga rito sa loob. Kumain ka muna bago natin ihanda ang mga paninda natin para sa hapon. Bakit nariyan ka pa sa hagdanan? Humarap si Mara sa ina at ipinakita ang lumang tela na kanyang hawak. Nay, nakita ko po ito sa tapat ng pinto natin kaninang umaga. May bahid ito ng natuyong dugo at may kasama itong sariwang bunga ng ligaw na bayabas mula sa bundok. Halos mabitiwan ni Elena ang hawak na mangkok. Ngunit agad niya itong nailapag sa sahig. Mabilis siyang lumapit kay Mara at inagaw ang tela. Saan mo ito nakuha? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag kang mamumulot ng kung ano-ano sa labas. Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Ha? Nay, nakita ko siya kagabi. Nakita ko ang lalaking laging umaaligid sa bahay natin. Hindi siya masamang tao, Nay. Tinutulungan niya tayo. May mga iba pang anino sa likod niya, mga aninong nakakatakot, pero hinarangan niya sila. Inay, sino po ba siya? Sino ang lalaking yung nakamukha ko? Napaupo si Elena sa hagdanan. Ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng lakas. Ang telang hawak na ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Nahanap na nila tayo kung ganon. Akala ko sapat na ang lumayo. Akala ko sapat na ang magtago dito sa dulo ng San Roque. Nanay, pakiusap po. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Sino po ba ang lalaki na yun? Siya po ba ang itay ko? Sumulyap si Elena kay Mara, puno ng pagsisisi at pagmamahal ang kanyang mga mata.
Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Oo anak. Siya nga. Si Gabriel, ang iyong ama. Ang itay, bahay siya, pero bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit hindi siya pumapasok sa loob ng bahay natin? Bakit hinahayaan na lang tayong mag-isa, Nay? Dahil hindi siya ordinaryong tao, Mara. Ang ama mo ay nagmula sa isang sinauna at mapanganib na lahi. Isa siyang aswang. Parang huminto ang mundo para kay Mara. Lumayo siya ng bahagya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Aswang? Ang itay, isang alimaw? Ang ibig mo pong sabihin, ang mga kwento ng mga taga-baryo, ang mga naririnig ko sa gabi ay... Halos hindi na matapos ni Mara ang mga gusto niyang sabihin dahil sa sobrang pagkagulat. Mara anak, makinig ka sa akin. Ang ama mo ay hindi halimaw sa puso niya. Noong kabataan ko nang mapadpad ako sa kabundukan ng kabilang bayan, doon ko siya nakilala. Hindi ko alam kung ano siya nung una. Napakabait niya, maalaga at handang ibigay ang lahat para sa akin. Ngunit nang magbuntis ako sa'yo, natuklasan ko ang lihim ng pamilya niya, ang buong angkan niya. Ang buong tribo ng mga aswang ay nalaman ng tungkol sa aking pagbubuntis noon. Kung ganun, anong gusto mangyari ng pamilya niya, Nay? Gusto nilang kunin ka, Mara. Dahil sa iyong dugo, dahil ikaw ang anak ng isang aswang sa isang tao. Gusto ka nilang palakihin bilang isa sa kanilang mga uri. Isang nilalang na namumuhay sa dilim at papatay ng mga walang malay. Pero hindi pumayag ang ama mo. Minahal niya tayo ng hinggit pa sa kanyang sariling buhay. Kaya ba siya lumayas, Nay? Kaya niya ba tayo iniwan? Hindi siya lumayas. Dahil ayaw niya sa atin. Pinili niyang talikuran ng sarili niyang dugo at angkan para iligtas tayo. Lumaban siya sa sarili niya mga kapatid at magulang para lang makatakas ako. Habang daladala kita sa sinapupunan ko. At simula noon, palipat-lipat na tayo ng tirahan. At lingid sa kaalaman mo, palagi naman siyang malapit. Ang mga gulay na minsan ay nakikita nating nakalagay sa bakuran. Ang mga panggatong na maayos na nakasalansan. Lahat ng yun ay gawa ng ama mo. Binabantayan niya tayo mula sa dilim. Dahil hindi siya pwedeng lumapit. Kapag lumapit siya, mas madali tayong matutunto ng kanyang pamilya. Mas lalo lamang napaiyak si Mara. Ang lahat ng galit at pagtataka na naipon sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay biglang napalitan ng matinding habag at pagmamahal para sa ama na hindi niya kailanman nayakap at nasilayan. Buong buhay niya, bagamat ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ina, ay patuloy niya pa rin hinahanap ang pagkalinga ng isang ama. Kaya po ba may mga anino sa labas kagabi? Nahanap na po ba nila tayo, Nay? Oo anak, ang telang ito. Ito ang baro ng amo mo na palagi niyang suot. May dugo ito. Ibig sabihin, nagkaengkwentro na naman sila kagabi. Nahanap na ng ang kanya ang lugar na to. Hindi na tayo ligtas dito anak. Kailangan natin mag-empake ngayon din. Aalis tayo sa San Roque bago lumubog ang araw. Mabilis na pumasok si Elena sa loob ng bahay upang kumuha ng mga damit at gamit. Si Mara naman ay naiwang nakatayo sa bakuran. Tumitingin sa makapal na gubat. Alam niya sa kanyang sarili na kahit saan man sila magpunta, hindi nila matatakasan ang nagbabadyang panganib. Maliban na lamang kung haharapin na nila ito. Mabilis ang takbo ng oras. Ang dalawang malaking bayong na dati ay puno ng gulay ay naglalaman na ngayon ng mga lumang damit at ilang mahalagang kagamitan ng mag-ina. Papalubog na din ang araw at ang kalangitan ay may kakaibang kulay pulang tila dugo. Nakatayo si Elena sa may pinto. Hawak ang isang malaking itak na ginagamit nila sa pagpupungos ng mga halaman at gulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang kapit sa hawakan nito. Mara, handa na ba ang maliit mong bag? Bilisan mo, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kailangan natin makarating sa kabayanan bago tuluyang dumilim. Lumabas si Mara mula sa silid, bitbit ang kanyang bag. Ngunit may mababakas na katatagan sa kanyang mukha. Paano si Itay, Nay? Kung aalis tayo rito, paano niya tayo mahanap? Paano kung mapatay siya ng sarili niyang pamilya dahil sa pagtatanggol sa atin? Alam ng ama mo kung paano alagaan ang sarili niya anak. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kaligtasan mo. Huwag na nating sayangin ang sakripisyo niya. Tara na! Kakalabas pa lamang ng mag-ina sa pinto ng kanilang kubo nang biglang umihip ang isang napakalamig at napakalakas na hangin. Ang mga puno ng saging sa paligid ng bakuran ay nagsimula maghampasan ng marahas. Ang liwanag ng araw ay biglang naglaho na tila ba may isang dambuhalang tabing na itim ang itinakip sa kalangitan.
Mula sa paligid ng bakuran, sa madidilim na sulok ng mga puno, nagsimulang lumitaw ang mga figura. 5 matatangkad na nilalang, ang kanilang mga katawan ay baluktot at tila ba hindi pantay-pantay ang mga paa at kamay. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pulang liwanag sa gitna ng dilim. Walang ingay na lumalabas sa kanila. Walang ungol, walang tahol. Isang nakabibinging katahimikan lamang na puno ng masamang balak. Napaurong si Elena. Itinulak si Mara sa kanyang likuran habang itinataas ang hawak na itak. "Huwag kayong lalapit! Huwag niyong subukang hawakan ang anak ko!" Ang mga aswang ay dahan-dahang humakbang papasulong. Pinaliligiran ng maliit na kubo. Ang isa sa kanila, ang pinakamalaki na may mahabang matutulis na kuko, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang sana ay sumunggab. Sa gitna ng panganib, bago pa man makalapit ang pinuno ng mga aswang, isang mabilis na anino ang lumundag mula sa itaas ng puno. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ito sa pagitan ng mag-ina at ng mga sumasalakay na nilalang. Si Gabriel. Ang kanyang suot na kamesa ay punit-punit na, baka sa mga sariwang sugat sa kanyang dibdib at braso. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab din sa pulang kulay, ngunit kakaiba ito. Walang galit para sa mag-ina, kundi isang naglalagablab na puot para sa kanyang sariling lahi. Humarap ng bahagya si Gabriel kay Elena, pati na rin kay Mara. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maririnig ni Mara ang boses ng kanyang ama. Isang boses na gumagaralgal sa emosyon, ngunit puno ng otoridad. Elena, ipasok mo si Mara sa loob. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Tatay, huwag mo po kaming iwan. Alika na po tay, pumasok ka na din po sa loob ng bahay. Lumingon si Gabriel kay Mara, isang mabilis, ngunit matamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang sugatang mukha. Hindi ko na kayo iiwan. Pero ngayon, kailangan kong tapusin ang laban na dapat ay matagal ko nang tinapos. Sige na, sumama ka na sa nanay mo sa loob. Mabilis na hinila ni Elena si Mara pabalik sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Agad na inilagay ang isang malaking tarangka. Si Mara ay nakadikit muli ang mata sa siwang ng dingding. Mababaka sa kanyang mukha ang labis sa takot at pag-aalala para sa kanyang ama. Kitang-kita niya ang nagaganap na madugong labanan sa bakuran sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang anumang tunog ng aswang ang maririnig. Walang alulong o kakaibang huni ng hayop. Ang tanging naririnig ay ang kalabog ng mga katawan na bumabagsak sa lupa, ang tunog ng pagpunit ng tela at laman, at ang mabibigat na paghinga ng mga naglalaban. Sumugod ang 2 aswang ng sabay kay Gabriel. Sinalubong sila ng ama ni Mara nang may walang katulad na lakas. Hinawakan ni Gabriel ang leeg ng isa at marahas itong ibinalibag sa puno ng saging, dahilan upang mabuwal ito. Ang ikalawa naman ay nagawang sugatan ni Gabriel sa balikat gamit ang matutulis na kuko. Napasigaw si Mara sa loob ng bahay, ngunit kaagad na tinakpan ni Elena ang kanyang bibig habang kapwa sila umiiyak at nagdarasal. Sa labas, patuloy ang bakbakan. Si Gabriel ay napapalibutan na ng 3 pang natitirang aswang. Kitang-kita ang pagod at labis na kawalan ng dugo sa kanyang katawan. Bigla na lamang bumagsak ang kanyang mga tuhod, habang ang pinuno ng mga aswang ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakataas ang matutulis na kuko na handang tumapos sa kanyang buhay. Nanay, mapapatay nila si Itay. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi po natin siya pwedeng pabayaan. Tumingin si Elena sa hawak ng itak. Ang kanyang takot sa loob ng 10 taon ay biglang napalitan ng isang matinding lakas na nagmumula sa pagiging isang asawa at pagiging isang ina. Mara, manatili ka rito. Ipanalangin mo kami ng tatay mo. Mabilis na tinanggal ni Elena ang tarangka ng pinto. Bago pa man makasunggab ang pinuno ng mga aswang kay Gabriel, buong lakas na sumugod si Elena mula sa hagdanan. Hawak sa 2 kamay ang itak at itinaga ito sa likod ng pinunong aswang. Isang malalim na hiwa ang natamo ng halimaw. Napalingon ito kay Elena nang may galit. Ngunit ang pagkakataon na yun ang ginamit ni Gabriel. Ginamit niya ang natitirang lakas upang tumalon at hawakan ang ulo ng pinuno gamit ang kanyang sariling mga kamay upang pilipitin ang leeg nito hanggang sa bumagsak ito nang walang buhay sa lupa. Ang mga natitirang mga nilalang nang makitang napatay ang kanilang pinuno at nakitang handang lumaban hanggang kamatay na mag-asawa ay dahan-dahang napaatras. Sa kabila ng kanilang kalupitan,
nakita nila ang lakas ng isang pamilyang handang magbuwis ng buhay para sa isa't isa. Isa-isa silang naglaho sa madilim na bahagi ng gubat, tumatakas pabalik sa kamundukan. Pagkalipas ng tagpo na yon, madaling araw, sa loob ng kubo na mag-inang Elena at Mara, unti-unti nang sumisikat ang araw sa labas. Ang liwanag ng umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa sa San Roque. Ang bakuran ay tahimik, baka sa mga palatandaan ng matinding labanan. Ngunit ang panganib ay tuluyan ng lumipas at ang banta sa kanilang buhay ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng panibagong simula. Sa loob ng bahay kubo, nakaupo si Gabriel sa sahig, nakasandal sa dingding na kawayan. Maingat na ginagamot na Elena ang mga sugat nito gamit ang mga dinikdik na dahon ng halamang gamot at malinis na tela. Si Mara naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Mahigpit na hawak ang isang kamay nito na tila ba natatakot na baka maglaho itong muli. Namayani ang katahimikan, isang payapang katahimikan. Tumitig naman si Gabriel kay Mara. Ang kanyang mga mata ay wala ng pulang liwanag. Ito ay normal na mga mata ng isang mapagmahal na ama. Mara anak, patawad. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita ng ganito. Patawad kung hinayaan ko kayo mamuhay sa takot. Patawad kung di mo ako nakasama habang lumalaki ka. Huwag ka na pong humingi ng tawad, tay. Ang mahalaga po, nandito ka na ngayon at ipinagtanggol mo kami. Buo na po ulit ang pamilya natin, tay. Sumulyap si Gabriel kay Elena. Nagtama ang kanilang mga paningin. Mga matang puno ng mga pinagdaan ng hirap, ngunit may pangako ng bukas. Hawak na Elena ang kabilang kamay ni Gabriel. Wala na silang dahilan para bumalik, Gabriel. Napatay mo ang kanilang pinuno at nakita nila na hindi na tayo muling magtatago. Harapin natin ang bukas na magkakasama. Kasama niyo na ako mula ngayon. Wala nang dilim ang makakapaglayo sa akin mula sa inyo. Mula sa siwang ng bintana, makikita ang pagpasok ng liwanag ng araw na nagbibigay liwanag sa buong silid. Ang mag-anak ay magkakayakap. Isang ina na matagal na panahon nagtiis. Isang anak na naghahanap ng kalinga ng isang ama at isang ama na nagligtas sa kanyang mag-ina. Ang kanilang pamilya na matagal nang pinaglayo ng lagim at lihim ay sa wakas nabuo at naging malaya sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga.